Yan. Ako'y, ano sasabihin ko, nakalimutan ko eh. Mga nakaraang buwan kasi guys, nakakausap ko na po yung mama ni Dave. At siyempre, pinapaliwanag ko yung mga bagay-bagay. Tsaka, siyempre, kay Dave na din. Parang ang hirap buuin ng pangarap kung hindi po buo yung pamilya. Guys, sa mga nag-alala po pala sa akin nung isang...
sakit pala sa leg guys ng pagbuhat ng palay. So hinihintay lang natin matuyo at para mapagiling na po natin at pwede na pong kainin ng mga kababayan po natin. Konting oras na lang po matutuyo na at pwede na ho natin gawing bigas at pwede na pong kainin ng mga kababayan po natin. At salamat po sa kapatid ko at yan, parating po siya. Ayan, check niya po yung MC ng bigas. Mag-share daw po yung kapatid ko ng palay at pagigiling po natin para maging bigas. Yan po yung pang-check ng MC ng palay kung pwede na pong pangbigas. Yan yung magbibigay po ng bigas sa mga kababayan po natin. Salamat Kuya Floren. Yan po yung pan-check ng MC. Kuya, ano ba dapat yung MC ng palay para ano? Yan po yung pan-check. Pakita ko nga kuya. Ito. Pag dinilsi mo, Dapat 14. Dapat 16. 16. Mga dalabagya po yan. So isa ano pa? Mga ilang halo pa. Mga isang oras pa kuya. Mga dalawa. 2 oras pa. Liniligawan ko po yung kapatid ko. Sabi niya bibigay daw siyang ng 100 bags na pangbigay nating bigas. Oh. Baka gawin niyang 200 bags. Yan guys, tumutulong po ako magbilad ng palay para madagdagan ni Kuya yung pambigay nating bigas sa mga kababayan po natin. Guys, sa mga nag-alala po pala doon sa post ko nung isang araw, nung March 25, ang ibig ko lang naman pong sabihin doon guys, para po kasi ako nakaramdam ng pagkalungkot or emptiness sa aking pong puso sa mga nangyayari po sa mga kababayan po natin at lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating nasa ibang bansa. Kasi nga po siyempre nasa ibang bansa sila, yung karamihan po kasi ng mga kababayan po nating nasa ibang bansa, wala naman po silang pamilya, kumbaga magkasakit po sila, sila lang. Iniisip ko din po yung siyempre yung mga kapatid ko. Iniisip ko din po yung mga doctors and nurses natin, yung mga kapulisan natin, yung frontliners natin guys. Hello po. So, sa mga hindi po sanay magbuhat ng palay, huwag nyo nang itry. Baka maipitan mo kayo ng ugat sa leeg. Yan. Hanggang ngayon na, ang sakit. Pula-pula pa. So, mamaya tuyo na yon. Baka bukas makalawa pwede ho nating pagiling na para maging bigas. At ibigay na po sa mga kababayan po natin. Kanina tamang-tama may nag-PM po sa akin. Kanina guys may nag-PM po sa akin, sabi ng asawa ko, si Ma'am Juliana. Sabi po niya, sa sitio daw po nila, sa lugar po nila, wala pa daw pong nagbibigay ng kahit anong tulong. Sabi niya ayaw naman daw po niyang kumapit sa masama ang mga kabarangay po niya, kaya gumagawa ho siyang paraan para matulungan niya po yung mga kabarangay po niya. Kaya kay Ma'am Juliana, salamat po sa concern niyo po sa mga kabarangay niya po. At baka po Wednesday na po kami makapunta dyan. At kahit papaano po makapaghatid po ng ano po dyan sa inyo. Kahit bigas lang po. Guys, sa mga nag-alala po pala sa akin nung isang araw doon sa post ko na sabi ko parang napangihina na ako ng loob. At sana bukas wala na to pagising ko. Siyempre tao lang ho tayo, nakakaramdam ho tayo ng pagkalungkot, pagkabahala, or yung parang emptiness po ba sa puso. Yung may gusto kang gawin pero hindi ka makakilos.
So, naalala ko po kasi yung mga... Siyempre, yung pamilya natin, mga kababayan nun natin, lalo na yung mga kababayan natin nasa ibang bansa. Lalo na may mga tao po akong nakakausap sa Italy, lalong-lalo na sa Italy kung saan po laganap yung COVID. At saka yung mga kababayan. Basta po yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, lalong-lalo na po sila kasi wala naman na silang pamilya doon. At siyempre kahit papano nalulungkot din ako kasi natatagalan po yung plano ko kay mama ni Dave at saka po kay Dave at saka kay Kuya Martin at saka sa mga tinutulungan po natin kahit papano. Kasi una pa man, di pa po sabi ko sa inyo na ang pangarap ko mabuo yung pamilya po ni Dave. At siyempre nalulungkot po tayo kasi mga nakaraang buwan kasi guys, nakakausap ko na po yung mama ni Dave. At siyempre pinapaliwanag ko yung mga bagay-bagay. Tsaka siyempre kay Dave na din. Kahit sa inyo tignan mama't mama pa rin po ni Dave yung mama niya. So, hindi ho matutumbasan yung saya pagka yung mama niya at si Dave magsama muli at saka po yung mga kapatid po niya. Pag-pray po natin yung kung ano po yung mga dala-dala po ni Dave para po sa mama niya. Sana po magtuloy-tuloy na po yung plano ko para po sa mag-ina saka po yung mga kapatid po ni Dave. At sa mga tao po na ayaw ibalik si Dave sa kanyang ina, ako lagi ko pong sinasabi to, siyempre tao lang, nagkakamali po minsan. Kumbaga, pagbigyan po natin muli yung magulang po ni Dave, yung mama niya. Ano po iba po yun pagka yun yung nagawa ko. Kasi pinramis ko din po kasi kay Dave na aayusin ko yung buhay niya. Siyempre isang paraan po yun sa nanay po niya na makasama niya muli. Tsaka po yung mga kapatid niya. Pagpasensyahan niya na po kung yun po yung talagang... Kasi yun po yung talagang pinakamagandang way para po mabuo yung pagkatao po ni Dave. Parang ang hirap buuin ng pangarap kung hindi po buo yung pamilya. Para sa akin po. Tulungan na lang po natin yung mama ni Dave. Pagpasensya niya na siya. Kung ano man po yung pagkakamali po niya. Tao lang, nagkakamali din po. Pag-pray na lang po natin yung outcome ng plano po natin kay mama ni Dave at saka po kay Dave. Sa mga kababayan po natin na masyado hong nag-aalala, parang ako. At wag po tayo mawala ng pag-asa. At tibayan lang po natin yung kapit kay God. Patuloy lang po tayo manalangin para sa pamilya po natin, sa mga kababayan po natin, sa buong mundo. Minsan kasi nasasabi ko pero pagka yung may time na bigla na lang papasok yung pangamba, yung pangamba at takot po ba. Tsaka yung emptiness, parang ganun. Empty ka. Parang basta yung emptiness. Yung ano bang ibig sabihin nun? So, kay Dave, kay Luis, kay Baby Vincent, kay Baby Laika, kay Baby Chrislyn, kay Rachel. Hindi ko na kayo maisa-isa, lahat po kayo. Sorry kung medyo hindi po makakilos ang inyong pong lingkod. Sorry kasi hindi ko kayo mabigyan ng oras ngayon. Ang inyong pong lingkod ay nakakulong din po dito sa aming pong barangay at bawal din po kasi maglabas-labas. Baka po susunod na mga araw magawa na nating paraan na makalabas po tayo, no? Muli po sa mga nag-alala sa akin doon sa post ko, maraming salamat po. Nakita ko po yung pagmamahal nyo sa akin, sa pamilya ko. At mag-iingat po kayo lagi. Habang buhay po napasasalamat ang pagmamahal at suporta nyo po sa akin. Salamat po. Mag-iingat po kayo lagi. Mahal ko po kayo.